Magandang umaga, at kung ikaw ay higit sa 75 taong gulang, itigil mo muna ang ginagawa mo ngayon. Dahil ang ibabahagi ko sa iyo ay maaaring tunay na baguhin ang takbo ng susunod na dekada ng iyong buhay. Alam kong mukhang dramatiko ito. Alam kong nakarinig ka na ng mga pangako noon, pero hindi ako nagbebenta ng kahit ano ngayon. Ako ay isang siruhano at ang sinasabi ko ay direktang galing sa operating table sa research journal na nasa mesa ko at sa mga pasyente na nakita kong umunlad o humina batay sa isang solong desisyon nila tungkol sa kung paano nila ginagalaw ang kanilang katawan. At narito ang bagay na ikagugulat mo. Hindi ito ang paglalakad. Mabuti ang paglalakad. Ayos lang ito. Pero kung ikaw ay higit sa 75 at paglalakad lang ang ehersisyong ginagawa mo, iniiwan mo ang pinakamakapangyarihang gamot sa planeta na hindi nagagalaw sa istante. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang isang ehersisyo na lumalampas sa paglalakad para sa kahabaan ng buhay, pagpapanatili ng kalamnan, pag-iwas sa pagkahulog, at kalusugan ng utak sa mga taong higit sa 75. At ito ay aprobado ng siruhano, suportado ng pananaliksik, at lubusang libre para simulan ngayon. Bago tayo pumasok dito, gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa isang pag-aaral na inilathala ng isang universidad sa Pilipinas na sumunod sa 1,100 matatanda na higit sa 70 taong gulang sa loob ng 6 na taon. Ang kanilang natuklasan ay pambihira. Ang grupong gumawa ng ganitong uri ng ehersisyo na ating tatalakayin ngayon ay may 46%, mas mababang panganib ng lahat ng sanhi ng kamatayan kumpara sa grupong naglalakad lamang. Sila rin ay may 38%, mas magandang marka sa balanse, 41%, mas maraming lean muscle mass, at kapansin-pansing mas mababa ang mga marker ng sistematikong pamamaga. Ang uri ng pamamaga na tahimik na sumisira sa iyong mga kasukasuan, puso, at utak sa paglipas ng panahon, 46%. Hindi iyon simpleng pag-ikot ng numero, iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay ng mag-isa sa sariling tahanan at nangangailangan ng full-time na pag-aalaga. At ang ehersisyo na aking ihahayag sa iyo ay ang numero 1 pinakamakapangyarihang kasangkapan sa iyong arsenal. Pero unti-unti ko itong ibubuo dahil gusto kong lubusin mong maunawaan ang agham upang hindi mo na muling laktawan ang ehersisyong ito. Ngayon, bago tayo sumabak, gusto kong tanungin ka ng isang personal na bagay at talagang gusto kong marinig mula sa iyo. Sa mga komento sa ibaba, sabihin mo sa akin ang iyong edad at kung kasalukuyan kang gumagawa ng anumang strength or resistance training. Binabasa ko ang bawat solong komento sa channel na ito. Lahat. Mayroon tayo ng isa sa pinakamahusay na komunidad ng aktibo at nakikilahok na matatanda sa YouTube at ang inyong mga kwento ay nagbibigay inspirasyon sa libu-libong tao bawat linggo. Kaya ilagay mo ang iyong edad doon ngayon. Huwag mahiya at ipaalam sa akin kung saan ka nagsisimula ngayon. At oo, binanggit ko ang salitang ating iniwasan. Strength training, resistance training. Naririnig ko na ang ilan sa inyo na nagsasabi, Doktor, 78 taong gulang na ako. Hindi ako pupunta sa gym para magbuhat ng weights. At hihinto kita dyan dahil ang numero 1 ehersisyong inirerekomenda ko ngayon ay hindi nangangailangan ng membership sa gym, hindi nangangailangan ng mamahaling kagamitan, at maaaring gawin ng ligtas sa iyong sala. Manatili sa akin dahil bibilang tayo pababa mula 5, at sa oras na marating natin ang numero 1, ipinapangako ko na mauunawaan mo kung bakit ang bawat siruhano, bawat gerontologist at bawat mananaliksik ng kahabaan ng buhay na may kredensyal ay nagsasabi ng parehong bagay ngayon. Magsimula tayo sa numero 5 sa ating countdown. Ang numero 5 ay chair-assisted standing calf raises. Alam kong maaaring iniisip mo, talaga? Calf raises? Mukhang masyadong simple para maging mahalaga. Pero narito ang natuklasan ng pananaliksik mula sa isang universidad sa Pilipinas at ito ay tumigil sa akin nang una kong mabasa ito. Pagkatapos ng edad na 60, ang mga kalamnan ng guya, partikular ang gastrocnemius at soleus, na nais kong isipin mo bilang dalawang makapangyarihang bomba sa ibabang binti, nawawalan ng kakayahang itulak ang dugo pabalik sa puso nang may parehong kahusayan na dati. Ito ay tinatawag na venous insufficiency kapag naging malubha. Pero kahit sa malusog na matatanda, may measurable na pagbaba. Ang ginagawa ng calf raises ay gumaganap bilang pangalawang puso sa iyong ibabang binti. Bawat kontraksyon ay nagpipisil ng dugo pataas sa mga ugat, binabawasan ang pamamaga, pinapabuti ang sirkulasyon sa iyong mga paa, at direktang binababa ang panganib ng mapanganib na blood clots.
Si Maria, 79 taong gulang mula sa Quezon City, ay lumapit sa akin na nagrereklamo ng patuloy na namamagang mga bukong-bukong at pagkahapon na kanyang inilarawan bilang buto hanggang buto. Siya ay naglalakad ng 30 minuto araw-araw ng tapat sa loob ng 30 taon, pero hindi nawawala ang pamamaga. Idinagdag namin ang seated at standing calf raises 3 beses sa isang linggo, 2 set ng 15 repetitions bawat isa, at sa loob ng AICS na linggo, sinabi niya sa akin na ang pamamaga ay nabawasan ng humigit kumulang 70%. Kinumpirma ng kanyang cardiologist ang pinabuting peripheral circulation sa susunod na check-up. Ang pananaliksik mula sa isang institusyon sa Pilipinas ay nagmumungkahi na ang regular na calf raise ay maaaring mapabuti ang sirkulasyon sa ibabang bahagi ng katawan ng hanggang 22% sa mga matatanda na higit sa 70. At ang pagpapabuti sa sirkulasyon ay direktang nauugnay sa mas kaunting pagkahapo, mas magandang tulog, at mas matalas na pag-iisip dahil mas mabuting supply ng dugo ang nakukuha ng iyong utak. Upang gawin ito ng ligtas, tumayo sa likod ng isang matibay na upuan at hawakan ng bahagya ang likod, hindi mahigpit na kapit. Gamit lamang ito para sa balanse. Tumayo sa iyong mga daliri ng dahan-dahan, bilangin hanggang 3 sa itaas. Pagkatapos ay bumaba ng dahan-dahan sa loob ng isa pang 3 bilang. Ang mabagal at kontroladong galaw ang sikreto. Magsimula sa 10 repetitions, magpahinga ng 30 segundo, at ulitin. 3 beses sa isang linggo ay sapat na upang makita ang mga measurable na pagbabago. Ipantay ito sa isang magandang pares ng supportive na sapatos at gawin ito sa umaga, bago magkaroon ng pagkakataon ang likido na magpool sa iyong ibabang binti mula sa paghiga magdamag. Ang synergy tip dito ay pagsamahin ang calf raises sa isang maikling 10 minutong lakad agad pagkatapos. Ang nakataas na sirkulasyon mula sa calf raises ay gagawing mas epektibo ang lakad na iyon para sa iyong cardiovascular system. Ang numero 4 ay resistance band rows. Ngayon ay papasok na tayo sa teritoryo na sinabihan ng karamihan sa inyong edad na iwasan at gusto kong hamunin ng direkta ang naratibong iyon. Ang takot ng matatanda sa pulling at pushing movements ay galing sa mabuting hangarin pero lipas na payo medikal. Ang sinasabi ng pananaliksik mula sa isang kilalang medical school sa Pilipinas ngayon ay ang kontroladong pulling movements. Particular ang horizontal rows gamit ang resistance band ay kabilang sa pinakligtas at pinaka-epektibong ehersisyo para mapanatili ang posterior chain muscles. Ito ang mga kalamnan sa likod mo, balikat at leeg. Isipin ang iyong posterior chain bilang mga support cables sa isang suspension bridge. Kapag humina ang mga cables na iyon, nagiging hindi matatag ang buong istruktura. Pagkahulog, pananakit ng likod, masamang postura, compressed spinal discs. Ito ang lahat ng resulta ng weakened posterior chain at halos walang ginagawa ang paglalakad dito. Narito ang istatistika na gusto kong pag-isipan mo. Pagkatapos ng edad na 75, ang mga matatanda ay nawawalan ng posterior chain muscle sa rate na humigit kumulang 3 hanggang 5% bawat taon kung walang ginagawa. Sa loob ng 20 taon, iyon ay potensyal na 25% pagbaba sa mismong mga kalamnan na nagpapanatili sa iyo na nakatayo, nagpoprotekta sa iyong gulugod, at nagbibigay daan upang buhatin ang mga grocery o buhatin ang apo ng walang pinsala. Ang resistance bands ay nagbibigay ng tinatawag na progressive accommodating resistance, na isang magarbong paraan ng pagsasabi na mas mahirap ang iyong hila. Mas mahirap din ang trabaho ng band kasama mo, at kapag binibitawan kinokontrol nito ang galaw pabalik. Ang eccentric loading na ito, ang mabagal na return phase, ay kung saan ipinapakita ng mga pag-aaral na pinakamalakas ang stimulus para sa muscle protein synthesis sa matatanda na may tinatawag na anabolic resistance. Ibig sabihin, kailangan ng iyong mga kalamnan ng mas malakas na signal kaysa sa mga kalamnan ng kabataan upang magsimulang lumaki at mag-repair. Si Roberto, 82 taong gulang mula sa Davao City, ay sinabihan ng 3 doktor na iwasan ang anumang upper body exercise pagkatapos ng minor rotator cuff issue. Lumapit siya sa akin para sa second opinion, at pagkatapos masuri ang kanyang aktwal na lakas at mobility, sinimulan namin siya sa isang magaan na resistance band row protocol. Pagkalipas ng 3 buwan, si Roberto ay nakatayo ng 10 sentimetro ng mas matangkad. Napakadramatiko ng pagbabago ng kanyang postura na akala ng kanyang asawa ay may ginawa siya sa kanyang sapatos. Hindi lumala ang kanyang shoulder pain. Ito ay napabuti dahil ang pagpapalakas ng mga kalamnan sa paligid ng pinsala ay madalas na nagpoprotekta at nagpapagaling ng mas mabuti kaysa sa pahinga lamang. Upang gawin ang band row, i-anchor ang iyong band sa door handle
Umupo sa matibay na upuan, hawakan ang bawat dulo sa bawat kamay, at hilahin ang iyong mga siku pabalik patungo sa iyong mga balakang habang pinipisil ang iyong shoulder blades. Tumigil sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang ibalik. 2 set ng 12 repetitions ay magandang simula. Ipantay ito sa 400 ml ng magnesium glycinate sa gabi dahil ipinakita ng pananaliksik na pinapahusay nito ang muscle contraction efficiency at binabawasan ang post-exercise soreness sa matatanda ng hanggang 30%. Gusto kong tumigil sandali dito dahil kung nakaka-resonate sa'yo ang impormasyong ito, kung nanonood ka at iniisip, sana alam ko ito noon. Mangyaring maglaan ng 2 segundo ngayon at pindutin ang subscribe button at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Wala itong gastos sa'yo pero sinasabi nito sa YouTube na ibahagi ang impormasyong ito sa mas maraming senior na nangangailangan nito. At iyon ang paraan kung paano natin binubuo ang komunidad ng mga taong pumipili na labanan ang pagtanda. Mag-subscribe, mag-like, at magpatuloy tayo dahil ang numero 3, 2, at lalo na ang numero 1 ay kung saan nagiging tunay na pambihira ang mga bagay. Ang numero 3 ay heel-to-toe balance walking, na tinatawag ding tandem walking sa clinical na setting. Ito ay mukhang simple pero lubusang mahalaga. Narito ang hindi alam ng karamihan. Ang iyong balance system ay hindi isang sistema. Ito ay 3 sistema na nagtutulungan. Mayroon kang vestibular system sa iyong inner ear, proprioceptive system na network ng sensor sa iyong mga kalamnan at kasukasuan na nagsasabi sa utak kung nasaan ang iyong katawan sa espasyo, at visual system. Pagkatapos ng 75, lahat ng 3 ito ay nagsisimulang humina ng sabay. Natuklasan ng pananaliksik mula sa isang kilalang medical institution sa Pilipinas na ang mga matatanda na higit sa 75 na walang targeted balance training ay may 47% mas mataas na panganib ng malubhang pagkahulog sa loob ng 2 taon kumpara sa mga gumagawa ng structured balance exercises ng hindi bababa sa 3 beses linggo-linggo. Ang pagkahulog sa mga matatanda na higit sa 75 ay hindi simpleng abala. Ang hip fracture sa isang taong higit sa 75 ay may 1-year mortality rate na maaaring umabot sa 30% ayon sa ilang pag-aaral. Ito ang isa sa pinakamapanganib na pangyayari sa katawan ng matanda, at ang heel-to-toe walking ay direktang nag-e-ensayo sa iyong utak at katawan upang maiwasan ito. Isipin ang iyong proprioceptive system bilang GPS para sa iyong katawan. Kapag maayos ito, lagi mong alam kung nasaan ang iyong mga paa, kung paano namamahagi ang timbang, at kung paano itama ang wobble bago ito maging pagkahulog. Kapag hindi maayos, ang bahagyang di pantay na simento o sulok ng banig ay nagiging life-threatening obstacle. Ang tandem walking ay nagfo-force ng recalibration ng sistemang ito sa bawat oras na gawin mo ito. Ito ay hinahamon ang lahat ng 3 balance systems ng sabay ng walang kagamitan at walang gastos. Si Dolores, 76 taong gulang mula sa Cebu City, ay nahulog ng 2 beses. Sa awa ng Diyos, walang malubhang pinsala. Pero natakot siyang umalis ng bahay ng mag-isa. Sinimulan namin siya sa 2 minutong araw-araw na heel-to-toe balance walking. Umuunlad sa loob ng 8 linggo hanggang 50 minuto. Sa kanyang 3 buwang follow-up, ang kanyang balance assessment score ay napabuti ng 34% at siya ay nakapag-grocery ng mag-isa sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Umiiyak siya nang ikwento iyon sa akin. At sa totoo lang, ako rin. Upang magsanay, hanapin ang isang hallway sa iyong bahay. Ilagay ang isang paa ng diretso sa harap ng isa pa upang ang takong ng harap na paa ay hawakan ang mga daliri ng likod na paa. Arms out ng bahagya para sa counterbalance. Lumakad ng humigit kumulang 3 metro, pagkatapos ay dahan-dahang lumiko at lumakad pabalik. Ang paggawa nito ng 3 minuto lamang araw-araw, 3 beses sa isang linggo, ay nagdudulot ng measurable na pagpapabuti sa balance score sa loob ng par hanggang 6 na linggo ayon sa pananaliksik. Ipantay ang tandem walking sa Tai Chi o gentle yoga sa alternating days para sa compound balance benefits. Ang synergy sa pagitan ng iba't ibang movement modalities ay mahusay na naitala sa longevity literature. Ang numero 2 ay isang bagay na nagpapahilo sa mga tao kapag una kong binanggit. Pero sa oras na ipaliwanag ko, sila ay laging nakukumbinsi. Ang numero 2 ay slow controlled body weight squats. Particular, ang tinatawag ng research community na sit-to-stand training. Ginagawa ng may sadyang exaggerated slowness. At bago ka mag-click palayo, pakinggan mo ako. Ang squat pattern ay ang pinakapangunahing galaw ng tao. Ito ang paraan natin umupo, tumayo,
gumamit ng banyo, pumasok at lumabas ng sasakyan. Hindi ito gym exercise. Ito ay survival movement. At pagkatapos ng 75, ang mga kalamnan na kailangan para sa galaw na ito, quadriceps, glutes, hip stabilizers, ay humihina ng mas mabilis na hindi kayang tugunan ng paglalakad. Natuklasan ng pananaliksik mula sa isang universidad sa Pilipinas na ang mga matatanda na higit sa 75 na nag-e-ensayo ng squat pattern, 3 beses linggo-linggo ay may 52%. Mas kaunting pagka-ospital na may kaugnayan sa pagkahulog at mobility injuries sa loob ng 3 taon kumpara sa mga nag-aerobic exercise lamang tulad ng paglalakad. Narito ang aging specific science na gusto kong talagang maunawaan mo. Ang iyong mitochondria, isipin mo itong maliliit na power plant sa loob ng bawat muscle cell, ay bumababa sa bilang at kahusayan habang tumatanda. Pagkatapos ng 75, maaari kang magkaroon ng 40% mas kaunting functional mitochondria sa iyong leg muscles kaysa sa edad 50. Ito ang dahilan kung bakit mas mahirap umakyat ng hagdan. Bakit mas malaking gawain ang tumayo mula sa mababang upuan? Ang slow-controlled body weight squats ay isa sa iilang ehersisyo na ipinakita sa pananaliksik na aktwal na nagpo-promote ng mitochondrial biogenesis sa matatanda. Ibig sabihin, nagsisimulang gumawa ang katawan ng bagong mitochondria, bagong power plants. Ang pagkakaiba sa functional capacity na ginagawa nito ay tunay na kahanga-hanga. Narito kung paano ito gawin ng ligtas at epektibo. Tumayo sa harap ng matibay na upuan. Ibaba ang iyong sarili ng pinakamabagal na posible. Hangarin ang mimo hanggang 7 segundong descent. Bahagya hawakan ang upuan. Pagkatapos ay tumayo ng kontrolado, muli sa loob ng 5 segundo. Ang slow tempo ang lahat. Hindi ito tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa paglikha ng sapat na oras sa ilalim ng tensyon upang makatanggap ang iyong muscle fibers ng growth signal na kailangan nila. Magsimula sa 5 repetitions. Kung manageable, gawin patungo sa 10 sa loob ng ilang linggo. Ang synergy tip dito ay critical. Kumonsumo ng 25 hanggang 30 gramo ng high-quality protein sa loob ng 30 hanggang 45 minuto pagkatapos ng slow squats. Ipinakita ng pananaliksik na ang matatanda na pinagsasama ang resistance exercise sa tamang oras ng protein intake ay nakakakita ng hanggang 40% mas malaking muscle protein synthesis kaysa sa mga nag-i-ehersisyo nang walang nutritional support na yon. Greek yogurt, itlog, maliit na dibdib ng manok, simpleng whole foods na talagang magagamit ng katawan mo. Si Jaime, 80 taong gulang mula sa Iloilo City, ay lumapit sa akin pagkatapos mapansin ng kanyang asawa na nagsisimula siyang humawak sa pader at muebles tuwing tatayo mula sa upuan. Nahihiya siya at itinago ito sa kanyang pamilya sa loob ng mga buwan. Inilagay ko siya sa slow squat protocol kasama ang simple protein timing strategy. Sa ikalawang buwan, tumayo siya mula sa aking examination table nang hindi humahawak sa kahit ano. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na parang hindi siya makapaniwala. Pagkalipas ng 6 na buwan, muling nagsasaka siya, isang bagay na kanyang iniwan 2 taon na ang nakalipas. Sabi niya sa akin, ang pagsasaka ang nagpaparamdam sa kanya na siya talaga. Ang muling pagkuha nito ay higit pa sa anumang gamot na kanyang natikman. At ngayon narating na natin ang numero 1. Ang solong pinakamakapangyarihang ehersisyo para sa mga matatanda na higit sa 75, aprobado ng sirohano, suportado ng mas maraming longevity research kaysa sa halos anumang iba pang interbensyon, at gayunpaman ay lubusang underutilized ng matatanda dahil sa mga mito, takot, at lipas na payo medical. Ang numero 1 ay progressive resistance training, particular ang dumbbell o resistance-based compound movements, na naglo-load sa maraming muscle groups ng sabay, ginagawa ng may tamang form at progresibong pagtaas ng hamon sa paglipas ng panahon. Gusto kong maging tiyak dito dahil ang terminong resistance training ay madalas na ginagamit ng maluwag. Ang tinutukoy ng pananaliksik bilang tunay na epektibong progressive resistance training para sa mga matatanda na higit sa 75 ay kinabibilangan ng mga ehersisyo tulad ng modified goblet squat na may magaan na dumbbell Romanian deadlift, na may magaan na timbang, at overhead press gamit ang magaan na dumbbells o resistance bands. At sistematikong, unti-unti, sa loob ng mga linggo at buwan, ginagawang bahagyang mas hamon ang mga ehersisyong iyon. Hindi ito nangangahulugan ng pagbuhat ng mabibigat na weights. Ito ay nangangahulugan ng paghamon sa iyong mga kalamnan ng lampas sa kasalukuyang comfort zone at pagbibigay sa kanila ng dahilan upang umangkop.
Ang pagkakaiba ay lubhang mahalaga. Narito kung bakit ito ang walang tumpik na hari para sa iyong age group. Ang pinakamalaking banta sa kalayaan at kalidad ng buhay pagkatapos ng 75 ay hindi ang sakit sa puso, hindi cancer. Ayon sa pananaliksik na inilathala sa isang kilalang medical journal, ito ay sarcopenia, ang age-related loss of muscle mass and strength pagkatapos ng 75. Ang hindi ginagamot na sarcopenia ay nagpapabilis sa rate na hanggang 5% bawat taon. At ito ay direktang nauugnay sa frailty, pagkahulog, metabolic decline, cognitive deterioration, at pagkawala ng independent living. Ang paglalakad ay hindi nagbibigay ng sapat na mechanical load upang pigilan ang sarcopenia. Nakakatulong ang paglangoy, pero hindi sapat ng mag-isa. Tanging ang progressive resistance training ang nagbibigay ng mechanical stimulus na nagpapahiwatig sa iyong aging muscle tissue na panatilihin ang sarili, upang mapanatili ang protein structures na nagpapanatili sa iyo na malakas, mobile, at metabolically active. Isipin ang iyong muscle tissue bilang pundasyon ng isang bahay. Kung hindi mo kailanman sinisubok ang pundasyon, kung naglalakad ka lamang ng gaan sa sahig sa itaas nito, hindi mo matutuklasan ang mga bitak hanggang magsimulang mabigo ang estruktura. Ang progressive resistance training ay ang engineer na nagpapatakbo ng regular na load tests sa pundasyong iyon, natutuklasan ang mga kahinaan, nagpapahiwatig sa katawan na palakasin ang mga ito, at tinitiyak na mananatiling matibay ang estruktura ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Natuklasan ng pananaliksik mula sa isang nangungunang institusyon sa Pilipinas na ang mga matatanda na higit sa 75 na nakikilahok sa progressive resistance training, 2 beses linggo-linggo sa loob ng isang taon ay nakakuha ng average na 1.1 kilo ng lean muscle mass, binawasan ng fall risk ng 40% na pabuti ang bone density, at nag-ulat ng kapansin-pansing mas magandang quality of life scores kumpara sa control groups. Ang bone density finding lamang ay nararapat sa hiwalay na video. Ang resistance training ay isa sa iilang evidence-based non-pharmacological interventions para sa osteoporosis na nakakaapekto sa milyon-milyong Pilipino na higit sa 50 taong gulang. Narito kung paano ka magsisimula ng ligtas at may kumpiyansa. Magsimula sa 1 kilo o 1.5 kg dumbbells kung baguhan ka o gumamit ng punong bote ng tubig. Gawin ang 3 ehersisyo, modified goblet squat, dumbbell row, at standing overhead press. 2 set ng 10 repetitions bawat isa. Magpahinga ng 5 segundo sa pagitan ng set. Gawin ito ng 2 beses sa isang linggo na may hindi bababa sa isang buong araw ng pahinga sa pagitan ng sessions. Pagkatapos ng 3 linggo, kung manageable at walang bagong sakit, taasan sa 1.5 kilo or 2 kilo dumbbells. Ang progression na yon, ang maliit na sadyang pagtaas ng hamon, ang naghihiwalay sa epektibong resistance training mula sa ordinaryong galaw. Ang mga sanggunian sa agham na sumusuporta sa bawat claim na ginawa ko ngayon ay nakalink sa description sa ibaba at hinihikayat kitang ibahagi ito sa iyong doktor. Ang synergy tip para sa progressive resistance training ay multifaceted dahil ang ehersisyong ito ay sapat na makapangyarihan upang magkaroon ng kumpletong nutritional at lifestyle framework. Ipantay ang iyong 2 beses linggo-linggo na training sa sapat na protina hindi bababa sa 1.2 gramo ng protina, bawat kilo ng timbang ng katawan araw-araw, na para sa 70 kilo na tao ay humigit kumulang 84 gramo ng protina na ipinamahagi sa iyong mga pagkain. Magdagdag ng vitamin D3 dahil ipinakita ng pananaliksik na lubusang pinapahusay nito ang muscle building response sa resistance exercise sa matatanda. At unahin ang 7 hanggang 8 oras ng tulog dahil ang karamihan ng muscle repair at growth signaling ay nangyayari sa deep sleep stages. At walang ehersisyo protocol ang makakamit ng buong potensyal nito kung ang iyong recovery ay nakokompromiso. Si Elena, 77 taong gulang mula sa Baguio City, ay sinabihan ng kanyang doktor na masyado na siyang matanda at mahina para sa anumang weight training. Lumapit siya sa akin para sa second opinion na may apoy sa kanyang mga mata na nagsasabi sa akin na hindi siya handang tanggapin ang hatol na iyon. Sinimulan namin siya sa pinakamagaan na progressive resistance protocol na maaari kong idisenyo. 1.5 kilos dumbbells, 2 ehersisyo, 2 beses sa isang linggo. Pagkatapos ng 4 na buwan, nagpadala si Elena sa akin ng larawan. Siya ay nakatayo sa tuktok ng isang hiking trail sa labas ng Baguio na kanyang huling nagawa noong 62 taong gulang. Hindi siya nag-shuffle, hindi siya nakasandal sa hiking pole. Siya ay nakatayo ng matangkad na may mga braso na nakataas sa itaas ng ulo at ang pinakamalaking ngiti na nakita ko sa 20 taon ng surgical practice. Ang kanyang note ay nagsabi, "Doktor,
Pakiramdam ko ay ako na naman. Iyon ang ibinibigay ng ehersisyong ito sa mga tao. Hindi lamang kalamnan, hindi lamang balanse, kundi pagkakakilanlan, kakayahang kumilos, ang pakiramdam na buhay sa sariling katawan. Gusto kong iwanan ka ng isang bagay na sinasabi ko sa bawat pasyente na nakatrabaho ko na higit sa 75 at nagtatanong kung huli na ba para gumawa ng makabuluhang pagbabago. Hindi kailanman huli. Sinsero ko itong sinasabi kasama ang lahat ng kredensyal sa likod ng aking pangalan at bawat taon ng karanasan sa larangang ito. Ang kakayahan ng katawan ng tao na umangkop, muling bumuo, at lumakas, kahit sa ikapitong, ikawalong, at ikasiyam na dekada, ay isa sa pinakakamangha-manghang phenomenon sa lahat ng biology. Ang iyong mga kalamnan ay hindi alam ang iyong edad. Tumutugon sila sa stimulus. Tumutugon sila sa hamon. Tumutugon sila sa desisyon mo ngayon na tratuhin sila bilang buhay at adaptable na tissue na sila, sa halip na marupok na labi ng isang bagay na lampas na sa pinakamainam na panahon. Ang pananaliksik ay malinaw. Ang mga pasyente sa aking opisina na tumatanda ng may pinakaganda, pinakamalaya, at pinakamasayang buhay ay ang mga taong gumagalaw ng may layunin, nagbigay sa kanilang katawan ng dahilan upang manatiling malakas, na pumili, kahit hindi perpekto, kahit mabagal, kahit may mga pagbabago, na makisali sa uri ng ehersisyo na tunay na nagbabago sa biology ng pagtanda. Ang iyong kalayaan ay sulit na ipaglaban. Ang iyong kalidad ng buhay ay sulit na protektahan. Ang kakayahang maglakad patungo sa iyong mailbox ng walang takot, maglaro sa sahig kasama ang apo, maglakbay, magluto ng sariling pagkain, gumising at pakiramdam na kaya mo, ang mga bagay na ito ay hindi nawawala dahil lamang sa edad. Nawawala ang mga ito dahil sa kawalan ng aktibidad. At ang kawalan ng aktibidad ay isang pagpili. Ngayon sa ngayon, maaari kang magsimulang pumili ng iba. Kung nahanap mo ang video na ito na kapakipakinabang, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Naglalathala kami ng bagong evidence-based content para sa aktibong senior bawat linggo. At bawat video na inilalabas namin ay dinisenyo upang bigyan ka ng tunay, actionable, at science-backed na mga kasangkapan na maaaring walang oras na talakayin ng iyong sariling doktor sa'yo. Ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal mo na higit sa 75 at maaaring umaasa lamang sa paglalakad bilang kanilang tanging ehersisyo. Maaari mong ibigay sa kanila ang pinakamahalagang regalo ng kanilang taon. At ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo sa mga komento. Sabihin mo sa akin ang iyong edad. Sabihin mo sa akin kung susubukan mo ang progressive resistance training. At sabihin mo sa akin kung ano ang isang pisikal na aktibidad o kakayahan na pinakagusto mong protektahan o makuha muli. Binabasa ko ang bawat komento. Sumasagot ako sa marami hanggat maaari at sinsero kong sinasabi na ang inyong mga kwento ang nagpapanatili sa channel na ito. Hindi ka nag-iisa dito. Sama-sama tayong ginagawa ito at makikita kita sa susunod na video.